Ito nga ang Dragon Ball Shippuden manga. Ang kwento nga nito ay about kay Goku na kung saan napunta siya sa mundo ng mga shinobi. So, tirahin na natin yan kaagad mga men. Isang araw nga pumunta si Goku sa Capsule Corporation para ipaayos ang computer ng anak niya na si Gohan. Ipapaayos niya nga ito kay Bulma. Dito nga merong ginagawang machine si Bulma about sa dimensions. Kinukulit niya dito si Bulma about sa dimensional machine na to. Dito din ay nakita niya si Vegeta na naghuhugas ng pinggan. Pinagtawanan niya guys, kasi akalain mo diba, Prince of all Saiyans, tapos naghuhugas ng pinggan. Anyway, dito nga naginuman ang tatlong to. Sobrang nalasing sila mga men. Nagpaalam si Goku kay Bulma. Uuwi na daw siya. Pero dahil nga sa sobrang lasingan ni Goku, imbis na umuwi siya, sa laboratory siya ni Bulma napunta. Pinagmamasdan niya dito ang dimensional machine na gawa ni Bulma. Nang biglang sinukahan niya nga ito at nag-grounded. Dahil nga dito, sumabog at parang na-activate ang dimensional machine. At dito na nga siya mapupunta sa mundo ng Naruto o sa mundo ng mga shinobi. Nawala ng malay si Goku nang sumabog ang dimensional machine. Pagkagising niya nga dito, meron pa siyang hangover. Ang computer na pinaayos niya nga ay nasira. Natakot siya guys, alam niyang pagagalitan siya ni Chi-Chi. At tinawag niya nga si Flying Nimbus o mas kilala nating Quinton Clouds. Pero wala nga dumating na Quinton Clouds. So dito na nga nagtataka si Goku kung nasaan na siya. Hindi daw siya pamilyar sa lugar na to. Dito guys, makikita natin ang rebulto ni Hashirama. So talagang nasa mundo na nga siya ng Naruto. Anyway, dito nga naisipan ni Goku na maglibot-libot. Sa kabilang panig naman, makikita natin dito si Kakuzu at Hidan. Alam natin na mag-partner nga ang dalawang to. So meron na silang hinahanap na target. Habang naglalakad na sila, ay may naramdaman si Kakuzu na kakaibang chakra na nakasunod sa kanila. So bigla nga niyang tinapunan ng kunay ito. Pero laking gulat nila nang dinampot nga lang ito ni Goku tsaka nag-link sa likuran nila. Nagulat sila sa sobrang bilis mga men. Si Goku dito guys talagang napaka-inosente. Yung usual na Goku pa din. Sabi niya pa nga kay Kakuzu na, pasensya na po pero sa tingin ko nahulog niyo ang mga ito. Akala dito ni Kakuzu na-under sila sa Genjutsu kasi sobrang bilis guys. Ni minsan sa buhay niya, di pa na-experience ni Kakuzu yung ganitong klaseng bilis. So akala nga nila guys Genjutsu kaya sinubukan nilang saktan ang mga sarili nila. Si Kakuzu, binali niya yung mga daliri niya. Si Hidan naman, sinaksak niya ang sarili niya. Nagulat si Goku sa mga pinanggagawa nila Kakuzu at Hidan. Nagulat siya bakit kaya nila sinasaktan yung mga sarili nila. Anyway, sa mga next panel nga, nagpatuloy sa paglalakad si Goku hanggang makaabot siya sa Konoha. Dito mga men, merong mga nagbabantay ng mga guardian ninja. Hinarangan nga siya ng mga ito. Tinanong siya kung meron siyang gate pass. Sabi dito ni Goku na wala siyang gate pass. Gusto niya lang makahanap ng makakainan sa bayan. Akala nga ng mga guardian to ay isang spy, etong si Goku, kaya hindi nila to pinapasok. At dahil nga pinagsosospetsahan nila etong si Goku na isa nga itong spy mula sa ibang village, inatake nga nila ito. Pero syempre, si Son Goku to guys. Easy lang sa kanya ang mga ganyang atake. Basic lang na basic sa kanya guys. Iniwasan niya lang tapos ginamitan niya ng konting amount ng enerhiya at parang shockwave. Kaya tumilapon ang mga ninjan to. Dahil nga sa ginawa ni Son Goku, natakot ang natitirang ninjan to. At tiyempo naman na napadaan si Asuma. Nagsumbong dito itong iyaki na ninjan to. Sinabi niya na pinapwersa daw ni Goku na pumasok sa Konoha at isa daw itong spy. At dito nga susubukan ni Asuma kung gaano kalakas itong si Son Goku. At bago nga sila maglaban humingi pa nga si Goku ng pagkain. Kasi nga gutom na siya guys Sinabihan naman siya ni Asuma na pag natalo niya nga daw ito sa kanilang laban, papakainin niya ito at papapasukin niya ito sa loob ng village. Sobrang saya ni Son Goku dito mga men. So dito nga unang umatake si Asuma. Gagamitan niya sana si Goku ng special jutsu niya na katon ay si Kisho o Fire Style Ash File Burning. Kaso biglang nag-blink itong si Goku papunta sa harapan niya tapos inapakan sa mukha. Kaya talo si Asuma. So simpleng sipa lang yan guys no, pero malakas yan. Maybe hindi natin alam, hinimatay si Asuma after nyan. Well, sa next scene nga, pinapasok na nga ni Asuma si Goku at kumain nga sila sa Ichiraku Ramen.
Nagtanong si Asuma kay Goku kung ano ang ginagamit nitong mga teknik. Dito nga dumating si Kakashi. Nagtanong si Asuma kay Kakashi kung may balita na ba siya about kay Naruto. Sabi naman ni Kakashi, wala pa. Isang taon na daw na magkasama si Jiraiya at Naruto na nagtitraining. So sa time pala na to guys, before Shippuden etong mga kaganapan, bago bumalik si Naruto sa Konoha. Anyway, dito nga guys, nagulat si Kakashi kasi nga sobrang dami ng nakain ni Goku. 3 months worth of salary ang naubos na dito. Mangiyak-ngiyak dito yung mukha ni Asuma mga men. Si Goku kasi yan. Kita nyo naman kung ilang bowl yung naubos niya, mga nasa 100 ata yan. By the way, dito nga nagtanong si Kakashi kay Goku kung bakit ito nasa village. Sinabi ni Goku na papauwi na nga siya nang bigla nga lang siya napunta sa lugar na to. Hindi naman daw siya nagsisisi kasi masarap daw ang ramen. Dagdag pa ni Goku na sa Central City daw siya papunta. In-explain naman ni Kakashi na ang lugar nga sa gitna ng mapa ay ang Konoha. At dito pa lang napagtanto ni Goku na nawawala siya. And end of the chapter.